Pa-quiz tayo. Okay, meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 10 questions. Bago tayo magsimula. Unang question, wala yan sa screen. Unang question natin. What is your religion? What is your religion? Christianity. Okay? Hindi tayo, ang Baptist is not a religion. It is a denomination. Number 2, should we is it because Baptist tayo ay ligtas? No. Only by faith and by grace. So, Baptist is what? What is Baptist? Denomination siya, pero ano yung Baptist? Tayo. What is Baptist? Pag may S sa dulo, that's person. Pag Baptist, that's denomination. Yung walang S sa dulo. Pag may S sa dulo yung Baptist, ano yon? Ano ibig sabihin nun? Sinabi ko last week. Ano yung last week? Ano yun? Ano yung ibig sabihin pag Baptist? That is way of living. That is way of living. Or our stand as a denomination in Baptist. So, letter B. Ano yung unang letter B? B means biblical authority. Letter A. Autonomy of the church. Letter P. Letter P. Peace of the believers. Dugi, may galing BBSI doon. 2, letter T. Priesthood of the believers. Priesthood of the believers. Yun yung topic ko last week. Isa pang T, dalawang T to. Two offices, yun ang una natin. Pero 2 ordinances dapat yun. Nauna ko lang yung 2 offices. Letter I. May kopyahan. Letter S. Separation of the church and state. Isang letter T, 2 ordinances. And last one, letter S. Ayan. Save and baptize believers or separation and personal holiness. Parehas lang yun. Parehas lang yun na sa Baptist distinctive. So ngayong araw na to, sa ng clicker ko, andun na tayo sa letter. May kulang pa kasing dalawa, pero papaliwanag ko lang mamaya. Dito tayo mag-focus sa letter I and letter S. Individual soul liberty and separation of church and state. Yan. Kasi maganda pag-aralan to eh. Ang 2 ordinances naman, madali lang. Sige, sabihin ko na nga na ADHD ako. Yung 2 ordinances, dalawa lang yan. Baptism and Lord's table. Yon. And separation of personal holiness or save, ano nga yung sabi mo kanina? Save and baptize membership, yan. Yun ay hindi ka magiging member kung hindi ka baptized by water sa church na to. Okay? So, in order for you to have the membership, you need to be baptized. Tapos, syempre, kailangan secure yung kaligtasan mo, ha? Hindi pwede nagpa-baptize ka lang kasi pogi yung pastor dito. Wag. Uy. Dapat ikaw ay ligtas na talaga. Okay? Baka naman minililigawan lang dito kaya nagpa-baptize. Okay? So, hindi. We need to assure parang may naririnig ang pangalan, may sumisigaw. Hindi ko narinig, ha? Hindi ko naintindihan, pero naririnig ko. Ulitin natin. 2 ordinances. Ano yung 2 ordinances? That is the Lord's table and baptism. Separation and personal holiness. Save and baptize. So, para maging member, kailangan mo maging save and baptize. So, may privilege yan, yung 2 ordinances, may privilege yan. For example, Pastor, you're saying, definitely, pag-baptize ka sa... For example lang, meron other churches, other churches kasi, Kabuko, for example, you're saying, you're baptized in Kabuko, saka member. Technically, doon ka sa Kabuko. Kasi meron tayong self-governing, letter S. Sa Kabuko. Hala ka. May tubig ba tayo doon? Lulub muna kita mamaya bago ka umuwi, ha? Sa Kabuko din? Mga hindi pala kamiyembro dito, mga espiya. Hindi. Ang style dyan,
kung sino yung pastor na nag-baptize sa'yo, kung saan siya pastor na church, dun ka member. Sinabay lang yon. Hindi, pero kabuo ka. Namuli bigla. Kabuo ka rin pala eh. Ayo Tutubog ko. Ang meeting mamaya, emergency tutubog ko muna yung mga galing kabuko Member pala kayo ni Pastor Gary. Hindi ko kayo mahanap. Anyway, magandang question. Akala ko yung tatanong niya, paano daw paglilipat ng church? Kasi ka pa rin member ko, dito ka na-baptize sa BCF. Kaso, di mo gusto ng preaching ko or di mo gusto yung kortina, wala tayong kortina, di mo gusto yung kulay ng church, lumipat ka dun sa kabilang church. Sabihin natin sa Bautista, kay Pastor Jose. Lumipat ka dun. Baptist din yun eh. So, first Baptist din. So, parehas pala natin. So, paano yung membership mo nun? Member ka na ba agad dun kasi sumimba ka dun? Hindi po. May process yan. We are giving recommendation. Kailangan may papel. Why? Technically speaking, magiging technical na ako dito, mga Kristiyano naman tayo lahat, if you're a member of church, the church is, di naman yung word na requiring, pero the church is encouraging you to take part sa letter S. Letter T. Ano yung letter T? Panghuling letter T? 200 says. The church is requiring you to attend those two. Baptism and Lord's Communion, Lord's Table. Meron pang subpoint yon. On baptism, naging member ka, the church is also encouraging you to what? To take part din sa ministry. It's either giving or self-giving. Yan. So kasama ang tithings doon sa pagiging member ng church. Pero may pa yun? May ano bang makukuha ko? Obedience sa Panginoon. Ano pa ba? Diba? Reward ng Panginoon. Alam nga naman bigyan ka ng reward, bigyan ka ng certificate. Lipat lang din dito. Yan. For example, Pastor, for example, ako ay saved, pero hindi ako member ng simbahan. So, for example, nag-tithe ako. Kasi, syempre, I should do tithing. Yeah. Pero hindi ako member sa simbahan ko. And I am no longer part of, for example lang, Newly Christian. Hanap ako church. So, halimbawa, newly saved ako, nakita ko yung church, and then I understand agad, day one, alam di tithing, alam ko na agad. When I offer tithe sa Panginoon, okay. So, magandang question yan. So, hindi ko alam dito sa church, pero technically, we were talking about finances ng church. The business office ng church. May business office din tayo dito. Ang lakas. The business office ng church. Kung ikaw ay first timer na pumupunta sa church na yon, probably ilagay sa offering yon. Probably ilagay sa offering kasi hindi ka naman nila kilala. Di ba? Alangan ilagay nila dun sa record si Kuya Pogi. 20K ba? Laki. Mr. Pogi. Ganon. Di ba? Pero, sabihin natin isang taon ka na doon sa church na yun, pero hindi ka naman nabaptize sa church na yon. Tapos close mo na yung pastor, kilala mo na yung pastor, kilala ka na ng pastor, binibigyan ka na ng envelope. Isang evidence sa'yo na nagtatights ka na eh. Binibigyan ka na ng envelope. Ayun na, di malalagay rin sa tithings yun. Yan. So thank you sa tapos na tayo, Sunday school natin. Hindi, joke lang. Ito mag-focusan natin to kasi ito, medyo debatable to sa maraming churches. But here, in our statement of faith, kailangan, o hindi lang dapat kailangan, ito dapat yung isa buhay natin. The soul liberty and separation of church and state. Punta muna tayo sa soul liberty. When we say, wow, ang laki. Sige, what is soul liberty? Soul liberty is an individual soul means every person has a freedom and responsibility to make a personal decision to repent and trust in Christ. Ayan, to repent and trust in Christ. So sige, open your Bible. Ayan na, nagpalabas na ng Bible si Pastor. Open your Bible. Okay, sa lahat ng 30 years old pataas, Romans 10. Hindi, masyado pa lang malaki yung yung 30 years old. Sige, 30 years old na. 30 years old pataas. Romans 10, chapter 9 to 10.
30 years old pataas. Romans 10, 9 to 10. 30 hanggang 23 years old. Romans 10, verse 13. Sino walang Bible sa atin? May Bible ako dito. Ay, na pala, gamit na pala siya ni Anya. At yung the rest, 22 years old pababa, Romans 14, verse 12. Ha? 30 pataas yan. Yung 30 pataas, kasama na yan. Okay. Doon muna tayo sa mga 30 pataas. Romans 10, verse 9 to 10. Sige, anyone, pop up na lang. Basahin natin. Ba't walang naamin na 30? Sorry, ang laki pala nung sulat ko. Ay, 30. Ay, tata. Paliwanag ko na lang. Romans 10, verse 9 to 10. Laki eh. Verse 9 to 10 is that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay, thank you. Sabi sa inyo, high-tech yung PowerPoint natin na nagalaw ng kusa. Pag binabasa yan, nalaki. Okay? So, ano sabi doon? Faith and confession are personal. Ibig sabihin, individual soul liberty, ito po ay hindi dahil member ka ng First Baptist Christian Church, Christian Fellowship pala, ikaw ay ligtas na. Yan ay individual. Okay? So, hindi tayo katulad ng iglesia ni Cristo, na pag member ka ng church, okay ka na. Ligtas ka na. Parang The Voice lang yan, oh. Okay, you're in. You're in my team. Hindi rin katulad ni Nicky Boloy, na kapag nagbigay ka ng pera, ligtas ka na. Hindi po. Ha? Pipirmahan na yung kaligtas. Meron naman palang ano tawag doon? Yung tawag doon sa may clearance pala papuntang langit, hindi naman nagsabi. Late na ako. Hindi rin tayo katulad ni, ito, bago lang to, lately ko lang nalaman. Hindi rin tayo katulad ni Eli Soriano, na by works. Kasi individual soul liberty yan, by faith and confession lang. Professing and confessing Jesus Christ. Yung mga hindi pa 30 pero masakit na ang likod. 29 to 23 years old, 24 years old. 29 to... yung mga hindi pa 30 pero masakit na ang likod. Romans 10:13. 27 lang ako guys. Pasok ako dito, pasok. Romans 10:13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Israel rejects the gospel. Tama ba to? Verse 13. 13, yeah. 10, Verse 13. 13. Okay. 13 lang. So, sabi doon, whoever calls ay, ano sabi? Ano sabi, Brother Harriet? Whoever calls? Upon the name of the Lord shall be saved. Whoever calls in the name of the Lord shall be saved. It means, individual po ang response ng Panginoon sa kaligtasan. So, hindi pwedeng pinag-pray kita, ligtas ka na. Okay? Yan ay personal, individual. Hindi po ako marunong mag-pray. It's just an evidence na hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Kasi ano yung second point natin kanina sa preaching? Second evidence that you are saved, you have humility. So pag sinabi mo, hindi kasi ako marunong mag-pray eh. You don't have that kind of heart. Heart full of humility. But here, in Romans 10:13, whoever calls, wala pong exemption na, whoever calls in the name of the Lord shall be saved. So, isa sa mga ebidensya to, or isa sa mga pinaniniwalaan natin, bilang isang Baptist, na hindi po tayo naliligtas dahil tayo ay Baptist. Tayo po ay naliligtas, it's because of individual soul liberty, and that is individual, what? Salvation. If hindi po individual ang salvation natin, hindi rin dapat individual ang ating kasalanan. Hindi ako papayag nun. Nagpapakano ko nabubuhay ako matino, tapos may makikita ako member nagiinom. Di na pwede. Di ka naligtas. meron kang member mo, yung katim mo. Hindi yung patulad ng basketball na pag nagkasala yung isa, pag na-foul yung isa, sa kabilang bola na. Hindi po, individual to. Okay? Yung buhay mo, sa'yo lang. Ikaw lang. Ikaw at Diyos lang ang nakakalam. Ikaw ang may pananagutan sa lahat ng action mo. Hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, hindi kapitbahay mo, at lalo-lalo na hindi yung pastor mo.
ikaw po ang may accountable. Ikaw ang accountable sa iyong action. Pati na rin sa iyong kaligtasan. Ikaw yan. At lastly, Romans 14:12. Oh, ito na yung mga young. 14:12. Ayun. Each every one of us, ano daw? Give an account to God. Ibig sabihin, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng what? Ano binigay sa atin ng Panginoon? Account. Anong ibig sabihin ng account sa Tagalog? Or ano yung account na sinasabi dito? Account means, hindi po Facebook account ha. Account means, anong account to? It is what? The accountability. Malapit siya. Pananagutan. Ayan, pananagutan. So, to explain this, galaw. Ay, yan. High-tech yung ano natin, PowerPoint natin. Ayan, to explain this, salvation is not inherited from parents. So, hindi po dahil ligtas ang iyong parent, ligtas ka na rin. Or the church, or culture. Kaya nga yung mga Hudyo, hindi rin siguradong sila iligtas kung sila ay walang pananampalataya kay Jesus. Not even priests or pastors or governor or government can believe for you. For your faith must be own personal decision. Personal po ang kaligtasan. That is individual soul liberty. Each individual stands personally before God and no one else can answer for you or your soul. This truth calls us to reflect deeply on our own personal faith journey. So, isa sa mga illustration dito ay lahat ng bata, may illustration mo dito? Yan. Isa sa mga metaphor natin dito, illustration, yung mga batang nag-e-exam. Na maaari mong sabihin ng teacher na pagbagsak ang isa, bagsak lahat. Mapera lang kung groupings, pero kung exam naman to sa isang subject, maaari ba pag sinabi ng teacher na pagbagsak ang isa, bagsak na lahat? Hindi pwede. Hindi maaari. Nakakainis yun. No? Nag-review ka, tapos yung katabi mo hindi nag-review. Tapos babagsak kayo dahil doon. Hindi pwede. That is also what we call a individuality. And we say soul liberty, it is what? It is the account that God's give you. It is the pananagutan sa Tagalog na binigay sa'yo ng Panginoon. So, balikan natin. What is individual soul liberty? This is a person has the freedom and responsibility to make personal decision to repent and trust in Christ. That is individual soul liberty. So, if you may apply this, ask the question, have you personally trusted Christ? And number 2, respect others' journey to faith. So, dito ako medyo magtatagal. Hindi po lahat tayo sa Christian life natin mabait agad or mabuti na agad or mabuting Kristiyano na agad. Merong 40 years na simula nakakilala sa Panginoon, tsaka lang naging mabait nung mamamatay na. May ganun. Meron din namang kakasimula pa lang maging Kristiyano after 6 months. Napapag-lead mo na sa unahan. After 1 year, napag-lead mo na sa unahan. Sumasama na sa mission team. After 1 year, nag-decide, pupunta na ako ng Saudi, doon ako mag-missionary. Diba? Pwede. Hindi tayo magkakaiba tayo ng antas, magkakaiba tayo ng journey. Ako, journey ko, before ako maging pastor, 2 years after kong makakilala sa Panginoon, naging pastor ako. Hindi ko alam sa inyo kung magiging pastor ba kayo. Hindi ko alam kung magpaano ba kayo, kung papasok din kayo. Hindi ko alam yung journey nyo. Hindi ko alam kung matagal na ba kayo dito sa church, tapos tsaka lang na bago yung buhay nyo on some certain occasion. I don't know. But we need to respect everyone's journey to faith. Hindi po lahat matured agad. At hindi rin lahat ay immature. Hindi lahat matured agad, hindi rin lahat ay magmamature. Pastor, pwede kaya yun? Kristiyano ako, sabihin natin ligtas yung taong yan, pero hindi siya magmamature. Yung immature pa rin, gatas pa rin ang iniinom niya hanggang ngayon. Gatas pa rin, wala pa rin kanin, wala pa rin Pwede kaya yun? Lagi natin tatandaan, wala po yan sa sa work nyo. Pero evidence kasi yun ng pagkakilala mo sa Panginoon. Ano yung number 1? Kanina, evidence, that is priority. The priority is God's Word.
If you're if God's word is your priority, you will mature. Walang halaman na nadidiligan na buto pa rin pagdating ng panahon. Lahat po ng halaman pag dinidiligan ay lumalago. Not unless hindi siya nakatanim. Okay? Not unless hindi siya nakatanim. Baka may miloso po na naman. Kaya sinabi ko yan. Actually, kaya sinabi ko yan, yun yung sinabi ko sa teacher ko eh. O lahat, pag ba ang buto ba, dinidiligan, tutubo ba? Hindi sir, pag hindi nakatanim. Yan. Yari ako. Yeah, go out. Sabi sa akin ng professor ko, go out. I don't need someone here that is implicable like you. Si Sir Collado yan actually. Sinabihan ko na. Sir Collado yan. But anyway, ayan. So, hindi tayo magkakaiba ng journey. At sometimes din, ito rin yung malala dito, sometimes, yung conviction, yung pagkakaalam ng mali at tama, or yung pagharap sa antas ng kasalanan, sometimes magkakaiba rin tayo ng tingin. Pero dapat iisa lang So, paano ko nasabi? Kung para sa'yo, hindi naman masama, ano bang mga bagay na white lies? Okay yan, magandang tanong yan. Kumbaga sa'yo, hindi masama mag-white lie, pero sa Panginoon, masama yan. Kumbaga sa tingin mo, ang pagsasabi ng kasinungalingan para sa kabutihan ng ibang tao ay mababang uri lang ng kasalanan. Hindi po lahat po yan ay magkakapantay. It's either for good or for bad, magkakapantay yung kasalanan. Lahat yan ay accountability mo sa Panginoon. Pang seven deadly sin. Yan, si Dante. Magbigay kayo ng character sa Bible na bukod kay Jesus na hindi nagkasala. Anyone na hindi nagkasala. Isa lang ang kasalanan niya na nabanggit sa Bible. Sino? Si Job. Meron si Job. Meron siyang kasalanan sa Pag binasa mo yung Job chapter 10, meron makikita mo doon. Isa lang yung nasabing kasalanan niya sa Bible. Hindi po ako. Sino mo? Sino? Si Adan? Marami actually si Adan doon eh. He wanted to be God. Abraham? Hindi, meron siya. Meron siya. More than 2 yung nabanggit sa kanya. Si Noah, si Noah pala isa lang. Bukod kay Noah. Isa lang yung nabanggit na kasalanan niya. Marami si Moises. Baka may sumagot pa ng David Baka may sumagot pa. Okay, ang isa lang sa Bible, ang nabanggit na isa lang ang kasalanan, si Joseph, yung the dreamer. Yung kapatid ng 12 tribes of Israel. Yan. White lies. Yung nilagay niya yung cup sa ni Benjamin. Tapos pinagbintangan niya. Na nagnakaw para maiwan si Benjamin sa tribe. But still, rin yan? Kasalanan pa rin yun. Okay? Ano pa rin yun sa Panginoon? Kasalanan pa rin yun sa Panginoon. So, hindi po ibig sabihin na para sa kabutihan yung ginawa mong yung kasalanan, okay na. Hindi po. Pero may gray area dito. Baka may magtanong na sa akin gray area. Unahan ko na. Paano po yung mga pulis, mga sundalo? They need to, sometimes, pew-pew. Diba? They need. Ito masasabi yun yung kasunod natin. Babanggitin ko yun mamaya. Pero dito muna tayo sa kasalanan. Ang kasalanan, maliit o malaki, parehas sa kasalanan yan, it is never ever an excuse sa Panginoon. True faith must be freely chosen, encouraged, and personal reflection and engaging in respectful dialogue with those still seeking. Ang ating pong kaligtasan ay hindi natin kayang ipagmayabang. Hindi tayo pwede lumabas dyan sa labas, makita nyo si Sex Pam Jopay. Hindi nyo pwede makita yan, sabihin nyo, kaya ka ganyan, di ka ligtas eh. Hindi nyo pwede sabihin yan, di ba? Hindi nyo pwede sabihin yan. Oo. Yun lang yung nakaganon dyan. Yung best friend ko. Best friend ko yun eh. Yan. At the same time, hindi mo rin pwedeng sabihin na, sa impyerno ka pupunta. Hindi pwede mo sabihin yun. Why? Malay mo pa tumanggap ng pala sa Panginoon. Na-depressed lang, kaya nagkaganyan, di ba? O nahanginan lang. Di ba? Nagutom lang, di ba? Di mo alam. But we need to be respectful sa kanila.
So, how to engage ba yan? If you have the individual soul liberty sa kaligtasan, paano makipag-usap sa mga taong, sabihin natin, walang pananampalataya sa Diyos? Simple lang. Show them who is Christ. Reflect Christ to them. So, paano? Saan ko sisimulan? Kuwari may ginagawa ko to sa workmate ko. Ngayon kasi may bago akong workmate. Bagong graduate lang sa conservatory. Bata pa, 22 years old. 22 years old. Sobrang bata pa. First time niya mag-work, walang dalang baon. Maghapon yung klase namin, 7 hours, 8 hours kami doon. Tara na, McDo na tayo. McDo na tayo. Sabi ko, McDo na tayo. Sir, wala akong pera eh. Sige na, tara na. Akong bahala sa'yo. Sino si Christ doon? Oh, joke lang to, yung nagpakain. Biro lang. Sino si Christ doon? Christ is the one who knows them. Providing them, the same time, having conversation to them, speaking and prophesying about God Himself, Jesus. So doon, nag-share na ako ng salita ng Panginoon. Doon yung nalaman na pastor pala ako. Pastor ka pala. Oh, yun. Sige sir, punta ako sa church mo minsan kasi daga dito lang daw siya sa Victoria. Diyan sa Victoria lang. Tapos nakwento ko may motor ako. Tapos hinihintay niya. Kaya pala hinihintay niya ako umuwi. Sasabay pala siya. Sabi ko, sorry, sira yung motor ko nung Thursday hanggang kahapon. Hindi ko pa naayos. Sabay na lang kami nag-jeep. But anyway, ayan. So, that is individual soul liberty. May tanong ba sa, ISL? Yan. ISL yan eh. Individual soul liberty. May tanong ba kayo dyan? Nasabi ko na kasi sa preaching kanina yan eh. Yan yung kaligtasan. Kaya hindi ko na masyadong dadaanan. Dito tayo sa state. Separation of church and state. Now, ang tanong, pwede nyo sagutin to freely. Pag ba sinabi ng, pag ba ang government ay nagpatupad ng batas, sakop ba tayo na church? Sino nagsasabing yes? Taas ang kamay. Sino nagsasabing no? Taas ang kamay. Kami lang kamay. Okay. Maganda yan. Play safe. Okay. So this is the answer. This is the answer. Remember this, sa ating mga Kristiyano, mas matimbang ang batas ng Panginoon. Okay? Pero God instructed us to follow the state. Pag binagbawal ng Pilipinas na sumimba sa Christian church, what would you do? What would you do? Online po muna tayo, bawal. Online po muna tayo for the next 6 years. O, yun. O, di kaya naman, bawal na mag-day off ng Sunday, ha? O, di Lunes tayo. O, di ka Sabado. Bakit? Wala naman sinabi sa Bible na araw, ha? Ano lang yun? Yung honoring lang yun ng Sabbath. Yung pati yung kay Jesus, yung kay God na, rest nung creation. 7 day. Pati yung resurrection din pala. Sa resurrection of Jesus Christ. Yung pala yung kinarek sa akin ni Pastor Garen ng Araan. Yan. So, remember na mas mataas ang batas ng Panginoon kaysa sa batas ng tao. Pero, here's the thing. Paano po pag pinagbawalan na ng church na mag-preach si pastor ng salita ng Panginoon? Susunod ba ako? No. Pag nangyari po yun, ano na yan? End times na. Nasa ano na tayo, no? Nasa tribulation part na yon. Oo. Ito kasi yung mali sa Kristiyano eh. Alam mo yon, pupunta sa isang lugar, i-claim nila na na sila ay sumusunod sa batas ng Panginoon, kaya hindi sila susunod sa batas ng tao. Nangyari to, year 2010, may a group of missionary na pumunta sa Saudi Arabia. Pumunta sa Saudi Arabia, nag-proclaim ng salita ng Panginoon ni Jesus Christ. You know what happened to them? They were kidnapped by Hamas, by ISIS, and brought to Egypt. Nangyari yan year 2010, kasama sila ng mga pinagutan ng ISIS, ng mga group of missionary. Bakit? Because they are not aware of the church and state separation. Hindi naman nila bansa yun, but if they go there and they want to share the word of God, they want to follow Christ, they must abide to the state's order. Know Jesus Christ in the public. Hindi, don't do it in public, do it personal. Ang kailangan mo lang naman mag-share ng salita ng Panginoon eh. Yun lang naman sabi ng Panginoon. Hindi mo naman kailangan magtayo ng malaking church o kasi laki ng church natin o may speaker. Hindi mo kailangan. Kailangan mo lang mag-share ng salita ng Panginoon. So you need to follow that. Meron din yung culture. Sometimes yung state dito is culture. Filipino. Sa amin, sa Quezon, merong church doon na na hindi sila gumagamit ng instrument. Yung mga
anong ang church yun? Lutheran. Naalala ko yung Lutheran kasi doon galing yung tita ko. Hindi sila gumagamit ng instrument. Kanta lang at saka piano. Minsan nga wala pang piano pag extreme yung pastor. Bakit? Naniniwala sila lahat daw kasi ng instrument doon ay sa kay Lucifer. Kasi nga siya ay angel of, magaling siya sa instrument na angel. Sa seminary naman, ang lahat daw may kaklase ako nagsabi na lahat daw ng instrument, mapwera sa piano, gitara at violin, lahat daw ay sa demonyo, especially yung drums. Drummer ako, di niya alam. Hindi ko naman sinabi. Tapos, meron ding church na nagsasabi, kailangan maingay yung music. Maingay yung music. Ang sagot po dito, we are separated by culture itself. Kultura. Sa amin, sa mga Aita, kami ay maingay. Maingay kami, on point. Pag kami, wala pa namang church sa aming, doon sa ancestral praise namin, wala pang church doon. Pero magkaiba kami doon sa mga badyaw. Yung tunay na badyaw ay hindi naman malimos sa jeep, di badyaw. Yung badyaw talaga na mangingisda, nakatira sa tubig. Hindi yun. Yung tunay na badyaw talaga. Yun. Alessandro Sena kasi, kailan yung si Rita, yung badyaw girl? Yung tribe nila, napuntahan namin yon para mag-church planting. May church na doon sa tribe nila. May picture kami dati, hindi pa siya sikat noon Bata pa siya noon time na yon. So, bata pa ako napunta doon. Magkaiba yung kultura namin. Doon naman, bawal lang maingay sa mga badyaw. Kaya nagugulta ko yung mga badyaw dito, nagbubudot. Doon kasi hindi. Tapos sila doon, very sentimental. Magpapiano talaga. Nag-hire sila ng musician. Sa amin kasi, yung ancestral tribe namin, kapag ka magkakasal doon, ang kailangan lang, tribe leader. Doon, marami. Dapat invited mo yung buong barangay. Yun. So, magkaiba na yan. Ibang term na yan. Pero, when it comes to the state, pag pumasok tayo doon, as a Christian, we want to build a church there, pwede natin dalhin yung kultura natin, but we need to respect their culture as well. Okay? Magkakaintindihan tayo. We need to respect their culture as well. Ganon din naman, kapag si pastor pumunta sa isang church, yung church na galing ako, maingay, lively kami. Pag nagkakantahan sa sena. Pagdating ko ng seminary, bawal gumalaw. Ganun ka lang. Pag pumalakpak ka, lalapitan ka ng usher. Way we proceed to our worship with respect and ganon. Talagang lalapitan ka ng usher doon. Doon kina Pastor Mario naman, bawal lang mabilis na kanta. Lahat ng kanta mabagal. Pare-parehas pa ng tono. Tapos pagdating ko dito, ito na lang yung kanta natin. Magkakaiba. But the pastor need to respect that. Hindi po ako extremist na dapat hymnals lang, hindi dapat lang. Lalabag ka na doon sinabi ng Bible. We should praise Him with new songs. Hindi rin ako naniniwala. Yun, hindi rin ako naniniwala dapat piano lang. Wala namang piano ng panahon ni Jesus Kung gusto mo, biblical na instrument, harp, Jewish harp cymbals, gong, trumpets, yung binanggit na sa Bible. Ayun, doon tayo sa medyo matagal na. So, to separate it, yung gray area natin dito, to separate it, ito lang ang yung tatandaan. If it is not affecting your Christian life, you should obey. But if it will affect your relationship sa Panginoon or your Christian life, you must not obey. Hindi po ako nag-ano ng aktivista dito ng rebellion. Hindi po ako nag-ano ng rebellion dito. Ang akin lang, kapag hindi naapektuhan ng iyong pagiging Kristiyano, sunod ka. Pag hindi, pag naapektuhan yung pagiging Kristiyano mo, magtago ka na. Tribulation na. Ito, mabuti na sa Pilipinas, wala po tayong tax. Walang tax ang church. Wala rin tax ang pastor kapag galing sa church. Yes. Wala rin tax. Pag nagtayo ako ng orphanage na pangalan ng FBCF, wala rin yan tax. Nagtayo ako ng school, kaya laki ng kita ng mga hospital ng mga pari kasi wala yan tax. Wala yung tax. Hindi ko alam kung Holy Redeemer ko. Catholic school ba yan? Hindi naman. Christian school naman. Mabuti naman. Pero ano yun? Private sector. Yung BBSI, di rin nagbabayad ng tax yun. Kasi ano yung church yun? Non-profit yun. So yun ang pinagkaiba natin. Pero pag sinabi ng state na, kahit yung church magbabayad na yun ng tax, we will obey. Why? Di naman nakaka-apekto yun sa atin. Ano sabi dito ng salita ng Diyos? Sinabi ito ni Apostle Paul. Ni Apostle Paul, ni Jesus Christ. On Matthew 22, verse 21. Sabi dito,
Render to Caesar the things that are to Caesar, and God the things that are God's. Jesus distinguished between civil and spiritual obligation. Oh, ito pa. Kasama rin dito sa church and state yung trabaho natin. Maaari ba kayong tanggalin ng inyong employer kapag kayo ay sumisimba ng linggo at kailangan kanyang sumimba kapag linggo? Maaari ka bang tanggalin ng iyong employer? Sa batas ng Pilipinas po, hindi ka pwedeng tanggalin. Under the law of, individual and safe place in working environment, hindi po pwedeng tanggalin ang isang empleyado dahil sa kanyang paniniwala sa relihiyon. Sabi sa batas. So tayo, dito, naniniwala tayo, every Sunday we go to church, pero pag pinapasok ka ng employer mo, biglaan, tas di ka pumasok, tinanggal ka, pwede ka magreklamo. Bakit? Ito lang this is just unfair. Pag tayo sa company natin, hindi tayo pinapayagan. Pero pag Iglesia ni Cristo, magpapaalam ng Friday, papayagan nila. Kapag Muslim, biglang mawawala sa trabaho ng alas 3, papayagan nila. Kasi nagpe-pray sila eh. Pero pag tayo sinabi, pray lang ako babalik ka after 5 minutes Ang hirap. Pwede bang wag Sunday? Kasi may church ako pag Sunday. Hindi pwede, Sunday ka namin kailangan eh. Kasi yung isa, Muslim, kailangan Sunday nasa church. Christian ako eh. Ganun. Kailangan nasa church din ako. So yun, that's a gray area. Pag tinanggal kayo, pwede kayo magreklamo. Pero nevertheless, mag-a-apply ka pa lang, sabihin mo na, hindi ako pwede linggo. Tandaan mo, napakadaming trabaho sa mundo. Kung wala kang makita, kung ikaw ay lalaki, magpastor ka. Yan, para mag-Bible woman ka. Ito lang. Oo. Ano nangingialam sa gobyerno? Okay, paano yung simbahan na naghanap sa gobyerno? Hindi naghahanap ang gobyerno sa simbahan. Paano yung simbahan naman kung maghahanap sa gobyerno? Good question. Ito yung sabi sa Bible in 22:21, render to Caesar the things are to Caesar, and the things that are the God, and to God the things are to God. Punta tayo sa verse 5, Acts chapter 5. We must obey God rather than men. So kung maghahanap ang state sa atin, hindi naman tayo pwede nilang paghanapan, pero tayo maghahanap sa kanila, anong kailangan natin gawin? 3 bagay lang. Kung maghahanap ka sa gobyerno, ito yung individualism mo as a citizen ng isang bansa. So ako, bilang Pilipino, maaari ako magreklamo sa taas ng bilihin. Or kung yung barangay captain namin, habang ginagawa yung kalsada, ginagawa din yung second floor niya, maaari ako magreklamo doon. Okay? That's individualism. Pangalawa, if there's an abuse of power dahil lamang sa pagiging Kristiyano ko. For example, si barangay captain, Sunday service natin dito, nagparada, tapas mismo ng bahay ng church natin, nagtali pa ng manok, may tayo ng manok sa labas eh, naman ko kung sino nagtatali na. May parada sa labas natin, habang nagwo-worship tayo, kumakatok. O baka pwede manood muna kayo ng ng aming parada, prosesyon. It's a no-no, it's a gray area. It's no-no. Pangatlo, pwede pa tayo maghanap sa state ng kuwari na sabihin natin, maghahanap tayo ng donation. For example lang, punta tayo sa kanila. Pwede naman, pero unahin natin yung mga tao sa loob ng church. Responsibility yung tao sa church eh. Yung government, actually to be honest ako, ayoko na maging malapit sa government. Ayoko maging malapit sa mga mayor. Okay, so alam niyo ba si Duterte? Nag-speak siya sa Baptist Conference noong nakaraang, I think 2 years ago, 2024. Baptist Conference. Wala siyang ginawa doon kundi magmura doon sa harapan ng mga pastor. Oo. Ang lapit nga eh. Buti hindi siya namatay doon, buti hindi siya bumulagta. Ayan, nasa hagwin na siya. Bahala siya. Hindi ako against Duterte Against lang ako doon sa ginawa niyang yun. So, ano yung tanong mo kanina kung ano? Buwingwit na, Katoliko. Okay, good question. It is because we are separating ourselves as a individual, as a spiritual group, rather than being a church group. So, ito, kasama to dyan, maaari ba maging aktivista ang isang Kristiyano? Ang tanong mo, will ba yun ng Panginoon? If it is not God's will, don't do it.
Don't waste your time on shouting on the streets. Waste your time shouting the name of the Lord to people. Oh, hindi pwede yon. Pwede tayong magreklamo. Karapatan natin magreklamo ng peacefully. Oh, ang ano po, ang rally po, hindi porket gumana yan sa EDSA 1 and EDSA 2, palagi na natin gagawin. Hindi yun ang sagot. Hindi yun ang sagot. I can clearly say hindi yun ang sagot. Habang nagrarally ka, baka marinig, yung mga korap na politiko, mali-maleta na ang dala, wala lang, tinatawanan lang kainan. Tinatawanan lang kainan. Wala kang ibang magagawa. So what you should do? Pray for them. Yun na lang gawin mo, pray for them. Period. Yes. And dahil yung sa mga partido, Oo. na parang most of the time, sa social media Kaya, yun ang nakakalungkot doon. Oo. You have your own preferences. Pinapersuade mo na si gantong iboto. Yes. Isa lang sa natutuwa ko sa buhay ko, hindi pa po ako nakakaboto sa Pilipinas kahit isang beses. Kasi kakakuha ko nga lang ng passport ko nung nakaraan eh. Di pa ako nakakapunta ng COMELEC para magparehistro. So, citizen pa rin ako ng Korea hanggang ngayon, hanggang nung nakaraang buwan. Ngayon lang ako naging Pilipino. So, nakita ko nga, actually kahit inside the seminary, kasi panahon yun ng eleksyon na sa loob ng seminary, panahon ni Bongbong Marcos versus Lenny versus Calyodi, sino ba yung mga kalaban niya? Basta yung mga yun, 6 yun eh. 6 yun. Si Rastaman, sayang, di nanalo yun eh, no? Si Rastaman. But anyway, nagkaroon din kami inside division sa seminary. At ang nakakalungkot pa doon, imbis na si Jesus yung pag-usapan namin, pinag-usapan namin yung buhay ni Bongbong Marcos. Di, tunay yun, nakapag-aral talaga yun. Oo, sa Harvard nag-aral yun eh. Ang kabila naman, punta sa kabila. Di, mas gusto ko si Lenny kasi yun, tunay, may talagang nagawa niya. Ang kabila naman, di, tutuloy lang ni Bongbong yung kanyang yung ginawa ng kanyang tatay. Sabihin nung isa, ano bang ginawa ni Bongbong na maganda? Wala, pero yung tatay niya marami. Araw-araw ko nang narinig yun, bisit na ako. Kaya pag tatanong ko, pag tinatanong ko, sino boboto mo? Ako? Wala eh, di ako pwede bumoto, di ako rehistrado dito eh. Manunod na lang ako. Pero if I will gonna be honest, ganito lang yan. Nabanggit ko na ba sa inyo to, that democracy is one of the devil's way to, para ilayo tayo sa Panginoon. Democracy. Isa sa mga devil's way. If you will look into the Bible, if the Lord or the prophet, o yung mga prophet ng Old Testament, ibinigay nila yung kapangyarihan sa tao to vote, ano nangyayari? All things are become wicked. It's one of that way. Hindi ko pwede sinasabing mali ang demokrasya or masama ang demokrasya, but it is the devil's way for us to separate to Christ. Isang example ko dito yung voting nila. Nila Aaron, nung mga tao, nung panahon na nawala si Moises pumunta sa Mount Sinai, nagbotohan yung mga tao. O sige, tara, gawa na lang tayo ng rebulto. Nagbotohan yan. Di ba? It all comes to wickedness. Gusto ng tao ng king. Sinong pinili nila? Si Saul. And Samuel anointed him. Pero yun galing sa botohan, galing sa demokrasya yun. What happened to Saul? After years, he became wicked, disobedient. O another voting, ipako sa krus na lang si Jesus. Wickedness. That's why when the time na yung kapangyarihan ay napunta sa kamay ng tao at hindi sa kamay ng Diyos, it was God's way, it is the devil's way to separate us to God. Pero hindi po mali ang demokrasya. Oo. Ay, pero yan kasi, kultura yan ng Pilipino. Oo. A state. Oo. Yes.
Religious organization. Yun yung nakakalungkot doon. And hopefully, as Baptists, in the denomination of Baptists, we must practice this separation. Why? If you are not separated in this world, wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Wala kang pinagkaiba. Pastor, to piggyback with what Ate Lani says. Parang nangyayari kasi nowadays, even before pa, na really politics dapat wala sa simbahan. Kasi Yes. imagine this, kasi yung mga iglesia, if they, Oo. they endorse this politics, lahat ng dapat ay sina-active, dapat yun. So, one thing, isa yun, isang bagay din yun. Pangalawa, when we face, for example, there are cases din sa loob ng simbahan na, especially within, parang dapat kasi what we do is dealing with within. Hindi yung Sa labas. sa Senado. For Yes. example, ako, may ginawa akong krimen against Brother Ira too. Oh. Dapat ba punta na siya sa Police, ganon. sabihin natin punta na siya sa police. Sa authority. Hindi niya Oh. ako. Parang, siguro depending on the severity of the crime. Pero as much as we can deal it within the church, especially pag kapatid Magkapatid kayo yun. nasa isang simbahan tayo. So, di ba may pamantayan naman ng Panginoon eh? Di ba? Bring one. Bring one, bring two. Yan mo siya hanggang sa dumating din sa pag ayaw na niya, Wala na. fellowship. Oh. Parang ganun din, parang kasi nangyayari, hindi lang naman na it happens to churches, even sometimes sa atin, nangyayari, na parang nalilimutan natin na may ibang pamantayan ng Panginoon when it comes to, parang yung separation of the church and the state, hindi na natin na-observe. Na sometimes, hindi ko iniisip na hindi natin alam, but it's more like parang nalilimutan natin. The devil is blinding us with maybe the emotions and everything, pero sana we will be always be reminded na dapat hindi. Kasi we are really separated from the state. Pangalawa, meron tayong tamang way to deal with those kind of problems within the church. Yun yun. Paano sa akin gusto? Magkaroon ng kasala sa kapatid mo na hindi lang basta sakop ng simbahan. Heinous crime to Oh, Kaya, yeah. sige, Okay, for hingi. example, Okay, okay. So, as a pastor, ito ang sagot ko. If I could not deal it inside the church, I would ask both parties what they want to do. For example, yung ginawa ng masama. Hindi ko po talaga mapatawad. Sabihin natin, nanakawan niya ako ng 1,000,000. Hindi naman niya maibalik. Or sabihin natin, ito na lang, madalas ito, inutangan. Okay, inutangan ng, inutangan. Oo, inutangan. Inutangan, sabihin natin 10,000 lang. Napakaliit, 10,000. Oo, 10,000. Pastor, talagang hindi ko, kailangan ko na yung pera next week. Hindi niya ako mabayaran. Ito namang nangutang. Ito naman, 2 linggo ko palang inuutang. Sabi ko, next month ko babayaran eh. Kinukuha mo na agad. Kailangan ko nga. Ngayon, kung hindi ko sila mapagkasundo, ganito ang ginagawa ko. Anong gusto mo? Anong demand mo? O baga, yung nanginingil, gusto ko mabigay na agad yung pera. Ikaw, magkano kaya mong ibigay? Wala po talaga. O sige, wala siya mabibigay. O wala tayong magagawang action ngayon. Ngayon, gawin natin ganito. Mag-set tayo ng date. Mag-set tayo ng date. Pag hindi talaga nagkasundo sa pag-uusap namin, inaano ko. Inaano ko. Pag hindi talaga nagkasundo sa usapan namin, ang ginagawa ko, inaano ko na lang. Pinapabayaan ko sila. Ikaw, kung gusto mo magkaso, di magkaso ka. Ganun, magkaso ka. Labas ang church dyan. what I'm saying lang naman, if we can deal it within the church, Oo. there are cases, ito na lang, there are cases. For example, may mga testimonies to na merong mother, tapos merong anak, merong offender, pinatay niya yung anak mo. Oo. She's sure that, hindi, sinay na si Jesus Christ eh. What I'm saying lang is, syempre, we have all our individualities. Oo. This is things about the church and the state. Pero ikaw, kung gusto mo,
merong pinatay nung bata, nung tao na yun, pinatay niya yung anak niya. But she did not sue that man. She, nakulong, definitely, because syempre, murder niya. Pero hindi niya dinimanda. Ayun na. She si Jesus Christ. Alam mo, ito, naligtas ko through that, Sakit na. heinous crime, indeed. Pero, yun nga. Parang siguro, I may say, if the conviction with you is really like sobrang, kung kaya mo, kahit sobrang, you Ayun na. can take it. Another one. Okay. Yan. We, yes. Man. Ibigay mo kay Cesar. Yan, kasi siya, topic niya yon. Yun. 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 Mm. Yan. Yun. Yan. At natapos ang discussion ko. Nasabi na niya lahat ng sasabihin ko. Hindi, joke lang. So, ganito lang yan. Illustration dito. May 2 daan. Hindi natin daan. May 2 daan. One lane is for the government authority and the other is spiritual authority. So, tama yung sinabi ni Teacher Ira kanina. Ano? Ganito yung pagkakaiba natin sa kanila. Pagiging distinct natin as a Baptist. If they collided, confusion and harm occur. Each has its proper places and purposes. When both stay in their lanes, society function and order and faith flourishes freely. So paano pag pinagbawalan na kayo sumimbat sa every Sunday? Anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Will we follow? Hindi. Pero may gray area ha.
ito gray area na naman to. Nung pandemic, ang daming churches na nag-online. Isa tayo doon. Kami, nag-online kami. Pero may church kaming malapit sa amin. Literal na 3 kanto lang yung layo. Nag-face-to-face service pa rin. You know what happened to them? Hinuli. Oh. That's a gray area. Kung may banta naman talaga ng kaligtasan mo, di ba? Hindi sa bahay lang kayo mag-fellowship ng family mo. Doon kayo mag-Bible study. Yun lang. Yun yung gray area. Pero kung kung pinagbawalan ka lang kasi pinagbawalan ng Christianity, welcome to tribulation, my friend. Dito na tayo. Parating na si Jesus. Yun na yun. Hindi naman gagawin ng gobyerno yun. So, to summary up yung ating yung ating pinag-aralan ngayon. 4 yung ating diniscuss ngayon. Ano yung isa? Yung pinakauna, 2 ordinances. Yung isa, letter separation and personal calling. Ano yung I? And letter T. Letter S pala, sorry. Letter S. Separation of church and state. So, dito tayo natatapos sa ating Sunday School of Baptist Distinctive. And hopefully, ay memorize natin to at isa puso natin, isa buhay natin. Hindi po tayo naligtas dahil tayo Baptist, pero dahil tayo ligtas, dito sa church na to, dito tayo nakakilala sa Panginoon, sa church na to, we need to be distinct to other people outside. Now, to end the discussion, may mapupunta kaya sa langit na hindi Baptist? Ha? Meron kaya? Baka magulat ka pag sinabi ko may makikita kang Muslim doon. May makikita kang Jehovah Witness doon. May makikita kang Mormon doon. May makikita kang Iglesia ni Cristo doon. Dating daan, dating doon. Wag lang yung kay Kibuloy at yun, malabo na yun. Malabo na yung kay Kibuloy. May makikita kang Planet Shaker doon or Hillsong. May makikita ka doon. What I'm just trying to say is that ang requirement lang naman ng Panginoon ay pananampalataya. Okay? It's sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. So, hindi lang po baptist ang maliligtas. I don't want to hear anyone from you na, I praise and thank the Lord kasi baptist ako, tapos baptist lang ang maliligtas. Baka sipain ka ng Panginoon, hindi ka nga nagbabasa ng Bible eh. Di ba? Hindi ka nga nagpe-pray eh. Pe-pray ka, kakain, utal pa. Oh. Natawa si Mami Di. Natawa si Mami Di bigla. Mami Di, pag kumain tayo, ikaw magpe-pray ah. Ayan lang. So wala na kayong question about sa I and S? Wala na? Kung wala na, ay tayo ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for the time that you have given to us and for the opportunity para sa aming natapos na Sunday School on Baptist Distinctive. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan ng mga taong ibinigay mo para magbahagi ng iyong salita at sa mga tao rin, Panginoon, na nakibahagi sa amin at nakisama sa discussion. May you protect us, O Lord, and guide us as we live and continue our life and living the Baptist distinctively living. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And itong ating